Boxing update mga tol, na Naoya Inoue 3 beses pala mapapalaban ngayong taon. Ayon sa update ng Ring Magazine, mapapalaban si Inoue sa darating na June kontra Alan Picasso sa Las Vegas. Kung manalo si Inoue kay Picasso, babalik ito sa Japan at mapapalaban sa September. Kung manalo ulit si Inoue sa Japan, pupunta naman daw ito sa Saudi Arabia sa darating na December. Ang tanong dito, sino ang makakalaban ni Inoue pagbalik niya ulit sa Japan? Kasi ngayong June, alam na natin ang kalaban niya, Picasso, number 1 challenger sa WBC. Pag bumalik yan sa Japan, sino kaya ang posible niyang makakalaban? Maraming fans ang nagsasabi, baka daw isang mahina na naman ang kalabanin ni Inoue. Kasi sa December sa Saudi Arabia, pinaka frontrunner dyan si Murodjon Akhmadaliev. Sa darating na September, sa tingin ko ang posible niyang makalaban si Nakatani. Ito na lang kasi ang magandang laban para kay Inoue sa Japan, kontra Junto Nakatani. Isang big fight ito mga tol kung maituloy sa September. Maraming nagsasabi mga tol, kapag umakyat na itong si Inoue sa featherweight division, parang easy fight na naman daw sa kanya ang maging world champion. Pero hindi ganun kadali para kay Inoue mga tol. Kailangan niya ng konting adjustment. Kasi malalakas na rin yung nasa featherweight division eh. Itong si Stephen Fulton, maaari tatalunin ulit ni Inoue ito kasi may karanasan na silang dalawa. Hindi naman kilala itong si Fulton na power puncher para ma-upset niya si Inoue by knockout. Kung sa puntos lang din naasa si Fulton, maaari siyang matalo ni Inoue. Yung sinasabi ni Brandon Figueroa na siya na ang tatalo kay Naoya Inoue, wala na, finish na. Dahil natalo ulit kay Stephen Fulton. Pero maganda rin kung makita natin si Figueroa versus Inoue. Magandang pukpukan din yan. Tingin ko makakahanap din yan ng katapat, lalo pa gumakyat pa yan ng division. Sa ibang banda, Tank Davis, pinakita niyang galawan bago lumaban ngayong March 1. Kondisyon na si Tank Davis mga tol, handa na ang patulugin si Lamont Roach. Sinasabi ni Tank Davis, itutumba niya si Lamont Roach kasi easy fight lang ito. Kapag tataya na naman natin ito ng knockout at umabot na naman sa decision, iyari na naman tayo sa pusta. Kaya itong sinasabi ng mga boxer na isang knockout ang panalo, isang hype lang ito eh. Kasi karamihan sa mga nagsasabi niya umaabot sa decision. Katulad kay Tank Davis noon kontra Pitbull Isaac Cruz. Sinasabi niya na in-knockout niya si Pitbull Cruz. Pero umabot pa rin sa decision. Kaya itong laban ni Tank Davis kay Lamont Roach, tingin ko ang gagawin ni Lamont Roach dyan, parang survival mode lang din eh. Atras lang din itong si Lamont Roach, itry niyang i-outbox si Tank Davis. Pero kung matama na ng solid si Lamont Roach, mahirap na itong makasurvive. Kasi merong pang finish itong si Tank Davis. Kapag naamoy niya na nasaktan ka na, delikado ka na. Kaya mag-ingat lang itong si Lamont Roach, wag nang balakin na sumabay kay Tank Davis. Kaya abangan natin March 1 mga tol. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia, pumirma na po siya ng random test. Dalawang agency ang kinuha ni Ryan Garcia. Random drug test sa BADA at random drug test din sa ibang agency. Para daw masigurado ang result. Kasado na nga pong laban ni Ryan Garcia kontra Rolly Romero. Matatandaan nyo mga tol, may sparring itong dalawa noon. Pero bata pa si Ryan Garcia eh. Malaki nang nag-improve kay Ryan Garcia mula nung hinawakan siya ni Eddie Reynoso. Sayang kasi si Ryan mga tol umalis sa kampo ni Canelo Alvarez. Napakalaki sana ng improvement ni Ryan Garcia doon kay Eddie Reynoso. Pero sayang umalis si Ryan Garcia doon. Okay mga tol, hanggang sa muling update.